papalapit ang Pasko. Meron po nakikiangkas na miyembro ng Saco Gang na notoryo sa pang-hold up sa EDSA. Sila'y sinubaybayan ng Special Operations Unit ng Pasay Police sa nagdaang 2 buwan. Nadakip kaya ang matitinik na suspect? Ang Special Operation Unit ay laban sa lahat actually. Anti-criminality. Yung operation natin ngayon, ito yung sinurveillance natin last week. Yung tinarbaho nating warrant of arrest, mga suspect natin nang hold up along EDSA. Ito yung latest picture natin. According sa alpha natin, na nandun sa area, walang nagbago sa buhok. Ito yung grupo ng Binyas Robbery Hold Up Group or Saco Gang. More or less, mga 2 months na namin minanmanan to. Saco Gang na to, it composed of 3 to 5 male factors. 45 or caliber 38, din minsan gamit nila kutsilyo. Ang modus operandi nitong na to, from the point na magkandak sila ng hold up, may lookout muna sila. Habang padaan yung jeep or bus, sumasakay sila doon as passenger. Pag nakahanap sila ng place na pwede na silang magdeklara ng hold up, doon din nila mismo kinukuha yung sako, doon nila nilalagay yung mga dinadivest nila ng mga gamit ng mga victims natin. Nagdeklara ng hold up, parang nanigas ako. Sobrang takot na hindi ko maintindihan, na hindi ko alam yung gagawin ko. Nakuha naman sa akin isang iPad na 4th Gen, nagkakalagang 12,000. Na-consider nating madulas kasi for how many times na nag-conduct ng follow-up operation or manhunt operation yung mga kasama nating kapulisan, hindi nila nakukuha to. Kasi gawa din ng marami silang lookout sa lugar nila. Pero magkamag-anak, but most of them magkakapit-bahay. Ginawa natin, hinati natin sa dalawa yung grupo. Team 1, pumuesto doon sa Victory Bus Terminal at kami yung sa Wood Street para yung subject natin, pag lumabas man doon sa Victory Liner, yung Team 2 ang makakuha sa kanila. Kung dito man sa ibang sa manggaling, Team 1 ang makakuha sa kanila. So ito kasi paglapag natin doon sa Rodriguez, naka-t-shirt na yellow, maong na short. Makiabang sa Itza Rodriguez. Yung asset mismo yung mga concerned citizen yung nagtungo rito sa impila ng Pasay Police Station. Sila yung nakakaalam dun sa galaw ng mga suspect. Sinasabi sa amin kung ano oras sila aalis, ano oras sila lakad. Ayun, may poste, akit mo dyan. Ha? Sampa mo, boss. Sampa mo dyan, yan. Sampa mo, sampa mo rito. Yan, para hindi nata namin. Ano sa dito daw sabi ng alpha na dito sa amin yung lalabas. Ang suspect natin dumaan doon sa bus terminal. So nagkataon, yung team 2 natin nakapwesto na. Ay! Ay! Dito kayo nakakokay! Ay! Dito! Ay! Kaya nung dumaan yung suspect, yung may warrant sa atin, bumaba na yung tropa. Nagsisigaw yun na hinuli sila. That implies na ini-inform niya yung ibang lookout doon. Kapag sabi sa grupo na naandun, na nahuli na tong isa. Kaya alerto na. Huwag kayong magpahalata dyan na may kinuha kayo, ha? Go! Sige na kasi, sige. So, instruction ng hepe namin na pasukin na natin para sayang din yung info eh. Kasi andyan na, huli na natin eh. Kaya diniretso natin doon, mga nasa 3 sila. Yung leader, yung talagang bibira pag nag-resist ka, pag nang-hold up sila, tsaka yung isang lookout nila na nakaabang doon sa kanto. Pag-usan mo yung pagbuka. Pagbuka ng pagbuka natin. So, during follow-up operation na ginawa natin, sinama namin mismo yung isa sa nahuli sa grupo nila para siya yung mismo magturo. Kasi although may hawak na kaming mga picture ng mga suspect na to, ng grupo na to, di rin natin tukoy kung saan sila banda ron. Kasi pabago-bago yung pwesto nila.
Wala na. Tumawid na, tumawid. Uy, pare. Lahat ng effort ginawa natin, during the time para mahuli lang natin yung grupo na to. Ay nang pagpasok natin, nung magkatakbuhan, talagang mabilis yung exit nila doon sa ilog. Ang sukal ng ilog, kakayanin nila yan at sanay sila dyan. Atras talaga na. Wala, hindi kaya. Apat sila tumawid na. Ang kaso nung nahuli natin is robbery hold up. So ang penalty talaga ng robbery under Article 294 of the Revised Penal Code is maximum nito is reclusion perpetua. Pero billable to ang kaso niya ng 100,000. Nagtatrabaho po ako ngayon sa manukan po ng isang pulis sa Makati po. Hindi po ako kasama sa mga nangyaring hold upan po dyan sa lugar po namin. Kahit alam po ng Diyos yun. Simula po nang lumaya po ako, hindi po ako nang hold up kahit ano po. Na hindi na po ako gumagawa talaga. Actually, yung kapatid ko na yan, pangatlo o pang-apat yata na pagkakakulong niya ngayon. Nangyayari to na hindi siyang gumagawa totally. Siya lang yung nadadampot, siya lang yung nadidiin sa pagkakasala ng iba. Naawa ko sa kapatid ko kasi yan, 5 ang anak niyan. Ang asawa niya nagtitinda lang ng mani. So bali yan yung pumapapil na nanay sa loob ng bahay. Doon sa public, ang masabi natin is maging alerto tayo at vigilante. Hindi yung patulog-tulog ka lang dyan. Yung ibang kasamahan nito, yun nga, nakatakas, talagang tuloy-tuloy pa rin yan. At balita namin, based dun sa information na nakuha natin is nagre-recruit din sila. Hanggang ngayon ay patuloy na nakakulong ang suspect na si Edong at inihandaan ang pagdinig sa kanyang kaso. Muli paalala po ng mga pulis, maging maingat ngayong papalapit na ang Pasko. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Gravio. Ito ang Rescue, alerto sa kaligtasan mo.